Magandang hapon sa inyong lahat. Maaari ko po bang makita ang inyong mga komento? Magandang hapon lahat sa inyong lahat. Aking hinihikayat na kayo po ay magsalita sa wikang Filipino. At ngayon, ang ito ay ating ipinagdidiriwang ngayon ang Independence Day o ang kaarawan ng ating sariling pangsariling independensya kumbaga. Independence Day kumbaga ang ating ini-celebrate o ang ating pinagdidiriwang ngayong araw, June 12, Independence Day. So, muli magandang hapon sa inyong lahat. Ako po ay si Seiya Funakoshi, ang inyong guro sa Pilipino. Ngayon, tayo ay magtatalakay. Ano nga po ba ang ating itatalakay? Ang ating itatalakay ay tungkol sa getting the main idea o ano nga ba sa Tagalog ng main idea? Ito po ang pangunahing ideya. Tayo po ay mananaliksik, tayo po ay magbabasa at tayo po ay mag-aaral tungkol sa pangunahing ideya dito sa ating asignatura. Ngayon, ano nga po ba ang kaisipan? Kasi una-una sa lahat, ang ating topic ay ang pagkuha ng pangunahing ideya. At dito, ang pagkuha ng pangunahing ideya o ang pagkuha ng pangunahing kaisipan ay kinakailangan. Dahil dito, sino po bang maaring makabagbasa sa apat na bilog na inyong nakikita ngayon? Sino maaring magbasa ng apat na bilog o oblong na inyong nakikita ngayon? Mga mag-aaral, wala po bang ayun, Christian? Ediyang nababanggit na may kaugnayan o nagpapalinaw sa paksa. Pinakamahalagang kaisipan tungkol sa paksa ng teksto. Nais ipaunawa o ipahatid ng manunulat sa mambabasa. Pangkabuo ang kuro-kuro o pananaw ng may akda. O ngayon, sa tingin ninyo, sa inyong lahat, sino sa inyo ang walang kaisipan? Walang mga ideya na naiisip, walang kung ano-ano na naiisip. In short, wala kayong pag-iisip. Sinong ganong tao dito? Oh, wala nagtaas. Ibig sabihin, lahat kayo ay may kaisipan. Lahat kayo ay nagdadala ng mga ideya sa inyong mga isip. Katulad nito, pag halimbawa, sa mga isyong katulad ng West Philippine Sea, ano nga ba ang ideya ninyo doon? O let's say, o sabihin natin ang mga issue pang-lokal o international, kumbaga pangkalawakan. Ang mga kaisipan na ito ay ating ginagamit para ating maisa kotuparan at maisa isip. Kaya ito ay mahalagang malaman kung paano natin ito ma makukuha ang mismong punto o ang mismong kaisipan. Ngayon, ideyang nabanggit na may kaugnayan o nagpapalinaw sa paksa. Ito o ang kaisipan o ang ideya ay ang nabanggit na may kaugnayan o nagpapalinaw sa paksa. Ano nga po ba sa Ingles ang paksa? Pakilagay nga po sa chat box, ano nga po ba sa Ingles ang paksa? Subject, topic, yes. Ito po ay nagpapalinaw sa topic nung inyong gustong ipaliwanag. Kumbaga, let's say, sabihin kong ako ay nagtuturo sa inyo kung paano kunin ang
parang pangunahing kaisipan nga. Ang aking nais gawin ay gusto ko sa inyong ipahayag kung ano ang ideya kung paano kunin ito. Kumbaga ganun ang aking kaisipan. Gusto kong makuha kayo, gusto kong ibigay sa inyo ang ideya kung paano makuha ang pangunahing kaisipan o pangunahing ideya o ang main topic. Madalas, pwedeng kunin ang pangunahing ideya sa paraan ng pagbabasa, sa paraan ng pakikipag-usap, kumbaga, o sa paraan ng panonood, paraan ng pakikinig, paraan ng paggagawa. Maraming bagay na kung saan pwede mong kunin ang pangunahing kaisipan. Sa pangalawang oblong na inyong nakikita sa kanan, kumbaga ng ating presentasyon, ay ang kaisipan ay napag-uugnay sa pinakamahalagang kaisipan tungkol sa paksa ng teksto. Ang kaisipan ay kung saan nakikita bilang pinakamahalagang kaisipan tungkol sa paksa ng teksto. Pinakamahalaga, it is most important na kaisipan. The main idea of the idea itself is ito ang pinakamahalaga. Lalong-lalo na kung kayo ay gustong makaintindi ng inyong binabasa. Kung gusto nyo intindihin ng inyong binabasa, kailangan ninyo ng kaisipan. Lalo na katulad lamang ng aking sinabi, ito ang pinakamahalaga. Lalo na kung sa paksa, lalo na sa pag-iintindi ng inyong paksa na inyong binabasa o lalo na sa paksa ng teksto. Yung nasa ilalim na oblong, ang nakasulat, nais ipaunawa o ipahatid ng manunulat sa pagbabasa. Kumbaga, sa lahat, sino ba dito sa inyo ang nagbabasa ng mga libro? Hindi lang libro sa pang-klase, kundi mga librong pinabasa sa pang-araw-araw. Mga suki sa library, ayan. Yung mga nagbabasa ng mga fiction, manga, o kahit ano pa yan. Marami-rami rin sa inyo. At dahil dito, ang kaisipan, ang isa sa mga pangunahing ideya na kung saan ang kaisipan din ay nais magpaunawa sa inyo o nais ipahatid ang mensahe ng manunulat. Dahil lahat ng inyong binabasa ay may mensahe. Ulitin ko, lahat ng inyong binabasa, kahit online pa yan, sa mga libro, lahat ng yan may mensahe. At dahil doon, ang kaisipan mismo ang nagpapaunawa doon sa mensahe na iyon o sa pinapahatid ng manunulat. At ang panghuling oblong, ang pangkabuang kuro-kuro o pananaw ng may akda. Ang pananaw ng may akda, ang mensahe nga, ang ideya ng may akda na kung saan kumbaga sa lahat ng teksto na inyong nakikita, ang may akda mismo ay nagbibigay o naglalahad ng kanyang pananaw, ang kanyang mensahe dito sa kanyang ginawang kasulatan. At dahil dito, ang ating kaisipan ay parang nagbibigay sa atin ng ideya kung ano nga ba ang pananaw ng may akda o ano man ang mensahe ng may akda. Katulad lamang ng sa mga libro na inyong binabasa, di ba? Lahat kayo nagbabasa ng mga libro. Dahil doon, katulad nito, sa Pilipino tayo, di ba? Ang ating asignatura ay sa Filipino. Dahil ang ating asignatura ay sa Filipino, pwede nating ihalintulad ang mga librong katulad ng sinong nakakaalam, dahil kasi ngayon ating ipinagdiriwang ang ating kalayaan sa mga mananakop noon.
ating pinagdidiriwang ang ating Independence Day o ang araw ng kalayaan. At dahil doon, nais ko lamang tanungin sa inyo, ano ang dalawang libro na isinulat ni Dr. Jose Rizal? Dalawang libro na isinulat ng ating pambansang bayani. Ulitin ko, junior high topic ito, grade 9 and grade 10. Sa Angela? Ay. Ayun. Noli me tangere at el filibusterismo. Tama po kayo dyan. So ngayon, ano nga sa tingin ninyo ang mensahe na gustong ilahad ni Jose Rizal sa Noli me tangere at at el filibusterismo? Ano ang gustong mensahe at ideya na gustong ipalahad or ilahad ni Jose Rizal doon sa dalawang libro na iyon? Ano sa tingin ninyo ang mensahe, kumbaga, o ang ideya na gustong ilahad ni Dr. Jose Rizal? Kasamaan ng mga mananakop na Espanyol at mga praile. Okay? Pagiging mapang-abuso ng mga Espanyol o Kastila. Ang Noli me tangere ay tungkol sa social cancer. Maimulat ang mga Pilipino. Tama. Mamulat ang mga Pilipino sa kasakiman na ginagawa ng mga Espanyol. Tama po kayo dyan. Ngayon, ang ginawa nyo ngayon ay ang pagkukuha ng ideya o ang pangunahing ideya ng libro. Tama kayo lahat. Ang general idea o ang pangunahing ideya na gustong ilahad ng ating pambansang bayani sa pagsulat ng dalawang librong iyon ay tama nga naman, maimulat ang mga Pilipino. Dahil nga 'di ba, kaya isa sa mga dahilan bakit nagkaroon ng revolusyon ang mga Pilipino ay dahil din sa pagpatay ng Gumbursa sa Gumbursa. Tapos dahil din dito sa libro na kung saan kaya siya nakulong dahil hindi na gusto ng mga Kastila ang kanyang naisulat. Dahil doon, dahil ang ideya na gusto niyang ilahad ay ang pang-aabuso ng mga Espanyol at mga praile noon. Kaya siya nga nakulong, 'di ba? Dahil nga doon sa ideya na gusto niya ilahad. Kaya tama kayong lahat. Ang mga ideya na iyon ay um, na-associate o na na isa sa katuparan ng dalawang librong iyon. Ngayon, um, ang dalawang mahalagang kaisipan sa teksto. Ulitin ko, ang dalawang mahalagang kaisipan sa teksto. So kung sakali, ang mga kaisipang ito ay nga ang pinakamahalagang mga uri na kung saan para makapagbigay ng kaisipan sa inyo tungo sa teksto na inyong binabasa. Pakibasa nga itong pangunahing kaisipan. Sino maaaring magbasa? James? Pangunahing kaisipan. Ito ang pinakamahalagang kaisipan tungkol sa paksa ng teksto. Karaniwan itong matatagpuan sa pamaksang pangungusap ng teksto. Ito ang nais ipaunawa ng manunulat sa mamabasa. Okay, maraming salamat, James. Ngayon, ang ating nais italakay ay ang main idea, ang pagkuha ng main idea. Pero sa ngayon, ito ang ating tatalakayin. Kumbaga, ang kaisipan sa teksto. Para kung saan lahat ng mga kaisipan tungkol sa isang teksto ay ating tatalakayin. At isa na dito ang pangunahing kaisipan o ang pangunahing ideya. Huwag po kayong maguguluhan. Ang pangunahing kaisipan at ang pangunahing ideya ay magkakaparehas lang po. So ngayon, ang definisyon o ang ibig sabihin ng pangunahing kaisipan ay sabi nga ni James,
Ito ang pinakamahalagang kaisipan tungkol sa paksa ng teksto. Dahil ito ay karaniwan na matatagpuan sa pamaksang pangunahin ng teksto. At dahil ito ang nais ipaunawa ng manunulat sa mambabasa. Kumbaga, ang pangunahing kaisipan o pangunahing ideya ay nagbibigay ng parang ideya. Kumbaga, ang mga kasulatang katulad lamang ng ating halimbawa kanina, Noli Me Tangere tsaka El Fili, di ba? Ang binibigay ng ideya ng manunulat ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo na si Dr. Jose Rizal ay gusto niyang ipaunawa sa mga mambabasa kung paano tayo inabuso ng mga Espanyol at Praile noong panahon ng Kastila. At dahil doon nga nagsimula ang revolusyon, doon nagsimula ang pagpapakulong sa kanya at doon nagsimula ang pagpapatay sa Gomburza at hanggang sa nakamit natin ang ating kalayaan. Kaya ngayon, ating ipinagdidiriwang ang Araw ng Kalayaan. Ngayon, sa pansuportang kaisipan, sino po bang maaring magbasa para sa pangsuportang kaisipan? Ang pangunahing kaisipan pala ay ang main idea. Ang pangsuportang kaisipan ay ang supporting idea. Cyril? Pansuportang kaisipan. Ito ang nagbibigay linaw sa pangunahing kaisipan. Ito ang tumutulong upang mas madaling maunawaan ang pangunahing kaisipan ng teksto, halimbawa, pangalan, lugar, paglalarawan, datos o estrategistika, at ilan pang mahalagang impormasyong mag-uugnay sa pangunahing kaisipan. Maraming salamat, Cyril, sa pagbasa. Ang pansuportang kaisipan, katulad naman na sabi ni Cyril, ito ang nagbibigay linaw sa pangunahing kaisipan. Sorry po. Ang pangunahing kaisipan kasi ay ito ang pinakamahalaga dahil ito nga ang nagbibigay unawa sa atin kung ano ang gustong ipaunawa ng manunulat. Pero ang pansuporta naman, from the word itself, pangsuporta, supporting idea or ang supporting na kaisipan. Ito naman ang nagbibigay linaw. Lahat naman tayo, di ba, kailangan natin ng support from our friends, from our family, sa ating pamilya, sa ating kaibigan dahil may mga bagay-bagay na kung saan hindi rin natin naintindihan. Kaya kailangan natin ng suporta. At katulad din dito sa pangsuportang kaisipan, itong kaisipan na ito ay ang nagbibigay linaw sa pangunahing kaisipan. Dahil kasi madalas may mga ideya na gustong ilahad ang mga manunulat pero hindi natin naintindihan. At dahil hindi natin naintindihan, dito pumapasok ang pangsuportang kaisipan. Na kung saan ito nga ang nagbibigay klaro o nagbibigay linaw sa mga tekstong gusto nilang bigyang diin o bigyan ng ideya sa atin. Kung anong gusto nilang ilahad, kumbaga, na mensahe o ideya. Sa pangalawang bullet, ito ang tumutulong upang mas madaling maunawaan ang pangunahing kaisipan. Katulad din na sabi ko kanina. Halimbawa, pangalan, lugar, paglalarawan, datos, at estadistika at ilang pang mahalagang impormasyon mauugnay sa pangunahing kaisipan. Ulitin ko, main idea, supporting idea. Pangunahing kaisipan, pang-suportang kaisipan. Ay lagi pong tatandaan. Ngayon, sa nakikita ninyong diagram, paksa o pamagat, ito, ang diagram sa ibaba ay makatutulong upang maunawaan ang tekstong binabasa. Una, sa lahat ng teksto na inyong binabasa, normally, lalo na kung sa libro, ang unang page or ang unang makikita ninyo sa isang libro ay ang paksa o pamagat. Wala namang sigurong libro na walang paksa, di ba? Lalo na kahit sabihin nating Biblia yan, diksyonaryo, o mga fictional books na yung binabasa,
O katulad nito nga, noli me tangere, el filibusterismo. Lahat, ang unay ninyong nakikita sa librong iyon, sa mga librong iyon, o sa mga kasulatang iyon, ay ang paksa. Sa mga dyaryo man yan, lahat may paksa. Ngayon, may nagtaas po ba na kamay? Okay. Ngayon, makikita rin ninyo na kasunod ng paksa o pamagat ay ang pangunahing kaisipan. O ano ang gustong ipaalam. Katulad naman na sinabi ko kanina dito, na ang pinakamahalagang kaisipan tungkol sa paksa ng teksto. Bakit? Dahil dito, ang parang ideya o ideya na gustong ipaunawa sa atin ng manunulat. At dahil dito napupunta ang pangunahing kaisipan. At dahil meron tayong pangunahing kaisipan, meron din tayong pang-suportang detalye o pang-suportang kaisipan na kung saan binubuo ng sino, ano, saan, kailan, bakit, at paano. Ulitin ko, ang pang-suportang detalye o pang-suportang kaisipan ay binubuo ng sino, ano, saan, kailan, bakit, at paano. Katulad nito, halimbawa, sa libro ng El Filibus, Noli me tangere, katulad nga ito. Ang sabi nung isa sa inyo, sino ba 'yun? Teka lang. Ayan, si James Mercado. Ang sabi niya, ang Noli me tangere ay tungkol sa social cancer. So kumbaga, ayun ang pangunahing kaisipan. Pero ang pang-suportang detalye ay ang parang ang flow na mismo ng story. Kung sino ang mga tao sa istoryang iyon, kung ano ang ginagawa nila, saan ang parang settings o kung saan sila gumagalaw, kung kailan man yan, bakit, paano. Ganon ang pang-suportang detalye. Kumbaga, lahat ng detalye nakikita ninyo. Dahil kasi, di ba, ang isang libro, madalas binubuo yan ng isang manunulat, malamang. Pero dahil doon, ang binubuong libro ng isang manunulat ay madalas nabubuo ng ideya. Kumbaga, ang ideya na gustong ilahad ng manunulat ay binubuo sa isang buong libro. Tapos, yung looban ng libro na yun, doon naglalaman ang pangsuportang detalye na binubuo ng sino, ano, saan, kailan, bakit, at paano. Kumbaga, tungkol saan o kanino ang teksto. Tungkol saan ba? Tungkol sino? Or para kanino? Para sa ano? Para saan? Kailan? Bakit? Paano? Ganun po ang pangsuportang detalye. It supports the details or it supports the idea of the author. Sinusuportahan ng ideya na gustong ilahad ng manunulat. Maliwanag po ba? Okay. O katulad nito, sinong maaaring makapagbasa nito? Yung pamagat o paksa. Christian. Gabay ng may kapal. Ilang mga deboto nagdasal sa labas ng Quiapo Church. Maraming salamat, Christian. Ang pamagat ay gabay ng may kapal. Ilang mga deboto nagdasal sa labas ng Quiapo Church. Ngayon, ang pangsuportang kaisipan, sinong pwede magbasa? Kahit 2 o 3 taludtod.
Maaari niyo pong basahin o 2 o 3 pangungusap. Sino maaaring makapagbasa ng pansuportang kaisipan kay 2 o 3 pangungusap? Joshua? Humihinto pa rin sa gilid ng Quiapo Church para makinig ng misa at magdasal ang ilang mga deboto, bagamat ipinagbabawal pa rin ang pagtayo sa gilid ng kalsada at pagdadasal sa labas ng simbahan Biyernes ng madaling araw. May mga tao na sa paligid ng naturang simbahan sakay ng bisikleta at motorsiklo, habang may iba ring naglakad lang kaninang alas 5 ng madaling araw. May distansya naman ng mga tao sa isa't isa. May ilan ding humihipo na lang sa gate ng simbahan. May nagtitinda rin ng sampagita sa kalye. Maraming salamat, Joshua, sa pagbasa. Sinong maaaring makapagbasa nung sa linyahang nauna ng umapelat hanggang sa makakaupo? Ulitin ko, sinong maaaring makapagbasa sa nauna ng umapela hanggang sa makakaupo? James. Nauna nang umapela si Manila Apostolic Administrator Bishop Broderick Pabilo sa gobyerno na payagan na ang pagdaraos ng misa sa ilalim ng strict guidelines para maiwasan ang pagkalat ng novel coronavirus. Nangangahulugan ito na lalagyan ng markings ang sahig sa loob at labas ng simbahan para matiyak ang physical distancing o 3 tao lang kada bangko ang makakaupo. Maraming salamat sa inyong dalawa. Ngayon, ang inyong nakita o ang inyong nabasa na kung saan ito ay naka-blue font ay ang pangsuportang kaisipan. Katulad lamang na sinabi ko, meron tayong tinatawag na pangunahin at pangsuportang kaisipan. Katulad lamang din ng naibanggit ko bilang isang halimbawa, ang el filibusterismo at ang noli tangere. Meron tayong tinatawag na pangunahing kaisipan na nais ilahad ni dating ni Dr. Jose Rizal. May gusto siyang ilahad na ideya doon, pero ang the rest o ang kabuuan ng istorya ay ang pangsuportang kaisipan. Tulad din dito, ang pinakamalaking porsyento ng kasulatang ito ay ang pangsuportang kaisipan. Dahil kasi ito ang nagsusuporta doon sa main idea, which is sa ilalim ng General Community Quarantine sa Metro Manila, bawal pa rin ang pagpunta ng publiko sa simbahan at iniengganyo muna ang pagdadaos ng misa online. Ayun yung parang pangunahing kaisipan. Pero yung pangsuporta is yung storyline kung bakit iniengganyo ng pagdadaos ng misa online. Maliwanag po ba? Okay, thank you. Ito, tandaan, ang pagtamo ng kaisipang nakapaloob sa isang akda ay isang kasanayang magandang taglayin ng sinumang individual. Nararating ng diwa ang nais marating, nababatid ang mga kaalamang dati-rati, wala pa tayo'y sa ating kamalayan. Ngayon, ayon dito, naunawaan mo ba kung ano ang teknik sa pag-alam ng kaisipan sa pagbabasa ng teksto? Ang nakasulat dito, opo, naunawaan ko kung ano ang mga teknik upang madaling makuha ang kaisipan mula sa aking binabasang teksto. Makakaya mo na bang maipaliwanag ang nilalaman ng isang teksto? Okay. Ngayon, tatanungin ko rin kayo, maari mo bang matukoy ang mga bahagi ng isang teksto? Bahagi ng isang teksto. Ano nga ba ang mga bahagi ng isang teksto? Parts of the text. O ano nga ba ang mga parts ng text?
Ano ba sa tingin ninyo ang mga parte o ang mga bahagi ng isang teksto? Simula, ayun lang ba? Pamagat, pangunahing kaisipan, pangsuportang kaisip. Ayun. Pwede rin. Simula, katawan o nilalaman. Ayun. Pamagat, pangunahing kaisipan, pangsuportang kaisipan, detalye. Tama. So ngayon, sige nga, sa ating chat box, maaari nyo po bang sagutin ang ating salawikain? Panuto. Ito kasi ang madalas sa problema ng mga estudyante ay hindi masyadong nagbabasa ng panuto. So ngayon, panuto, basahin ang isang halimbawa ng mga saliwak ng mga salawikain at ibigay ang kaisipan nagpapaloob dito. Isulat ang sagot sa malinis na papel. Pero dito sa atin, pakisulat o pakilagay ang inyong mga sagot sa chat box. Kahit isang salawikain, kumbaga, ilagay niyo yung number kung anong salawikain ito at ibigay ninyo kung ano ang kahulugan. Ayan. Zoom in ko na para makita ninyo. Magbigay kayo ng kahulugan ng salawikain. Kung number 1 man yan, sige, number 1 lang. Number 2 lang. Number 3 lang. Ilalagay nyo ang inyong mga sagot sa chat box. At least kahit 20 to 30 minutes pwede ko ibigay sa inyo. Number 1 po ay parang nangangahulugan siya dun sa sinabi ni Dr. Jose Rizal na kabataan ang pag-asa ng bayan. Number 1, importansya ng edukasyon. Thank you, James. Thank you, Francis. Ayon kay Francis, ito ay naglalahad ng importansya ng edukasyon. Ang salawikain sa number 1 ay naglalahad ng importansya ng edukasyon o ang kahalagahan ng edukasyon sa ating buhay. At ayon naman kay James, ito ay nangangahulugan na ayon daw kay Dr. Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pwede rin. Okay. Maraming sumagot ang number 2. Tumugon ng kabutihan sa anumang kasamaan na natatanggap. Ipinapakita ang kabutihan sa halip na maghiganti. Ano nga ba ang salawikain sa number 2? Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ayon naman kay Angela, tumugon ng kabutihan sa anumang kasamaan. Okay? Sabi naman ni Joshua, huwag maghiganti at magpatuloy na gumawa ng mabuti. Sabi naman ni Rogue, kapag ikaw ay sinaktan o trinato ng masama, dapat ay gantihan mo sila ng kabutihan. Ayon naman kay John Carl, kapag pinakitaan ka ng hindi maganda, gantihan mo ito sa pamamagitan ng kabutihan. Okay. Sabi naman ni Joanne, sa number 4 po, parang nangunguhulugan siyang lumaban ng patas. Ano nga ba ang number 4? Ngipin sa ngipin, mata sa mata. Okay. Number 5, ang batang pinalaki sa layaw ay hindi pinadanas ng kahirapan o palaging pinaburan ay lalaking suwail o walang pananagutan. Okay? Number 1, kahalagaan ng pagbibigay ng kwalidad na edukasyon upang ang mga bata o ang mga tao ay hindi manatiling walang alam, lalo na ang mga kabataan. Number 2,
ang pagbato o pag binato ka ng bato, batuhin mo na tinapay kung ano ang masakit na salita o pangungutya na ibato sa iyo ay piliin paring mabuti sa kabila ng kanilang masamang ipinakita. Okay, very good. Awin naman kay Mariela, huwag maging mayabang o tamad, maging mabuting tao. Dahil kasi ayon sa number 3, mansyon man ang bahay mo, asal ka naming hunyango. Mabuti pa ang bahay mo ay kawayan kung maasahan ka sa lahat ng bayanihan. Okay. Ayon naman kay Angela, ang batang mayabang o hindi marunong magpakumbaba ay pareho lamang na haharap sa magulong mundo kapag lumaki. Dahil ayon sa number 5, ang batang palalo at di palalo pag lumaki ang kahalubilo sa mundo ng magugulo. Okay. Sa ngayon, tayo ay magkakaroon ng konting break lang, 5 minutes, at tayo ay magbabalik para sa ating talakayan. Maaari kayong uminom ng inyong mga tubig at sa sandali lamang ay tayo magkakaroon lamang ng konting pagpapahinga, kahit mga 5 minuto bago tayo magsibalik ulit. Pag kayo ay may mga katanungan o sa ating asignaturang Filipino. Ngayon, dahil di ko naman kailangang masyadong i-explain o ibanggit sa inyo kung ano ang pangunahing kaisipan, lalo na una-una sa lahat, kayo ay mga senior high school students na. Ito ay naitalakay mula pa noong Filipino ng inyong ikalimang baitang, if hindi ako nagkakamali, ika-4 na baitang siguro, pangatlong baitang o sa inyong junior high school. Ito rin ay naitalakay. At ngayong senior high school, kung naranasan nyo na ang inyong asignatura sa pagbasa, ito rin ay maaring naitalakay na rin sa inyo ng inyong mga guro. So ngayon, dahil may refresher na kayo kung ano ang ideyang o pangunahing ideya, may isa pa tayong activity na kung saan gusto ko sanang basahin ninyo na maigi ang transcript ng talumpati ni Grace Poe nang magdeklarang tatakbo sa pagkapangulo. Ngayon, hindi lahat ng sinabi ni Grace Poe na sa kanyang talumpati nung nagdeklara siyang tatakbo bilang Pangulo ay naibanggit dito. Ngunit, ito po ay parang short. Mas short pa to actually dahil sa sobrang haba ng talumpati. Pero ito ay ini-shorten para kung saan mabigyan ninyo ng inyong parang punan. Para mabigyan ninyo ng punan ang tekstong ito o ang transcript. Kung ano ba ang sa tingin ninyong ideya na gustong ilahad ni Grace Poe sa kanyang talumpati. Ang nakasulat dito kasi basahin ang isang halimbawa ng teksto sa ibaba. Punan ang diagram sa pagkuha ng kaisipan. Ito pala, punan ang diagram sa pagkuha ng kaisipan. Subukin mong suriin ang teksto. Isulat sa kwaderno ang sagot. Kung may mga papel ho kayo dyan, maaari nyo pong ilagay kung ano ang pangunahing kaisipan at pang-suportang detalye sa tekstong ito. Pero sa atin, dahil kasi para makita ko rin ang inyong mga sagot, nais ko sanang isulat ninyo o ilagay ninyo sa chat box kung ano ang paksa, ang pangunahing kaisipan, at ang mga pang-suportang detalye. Kumbaga, hihimayin ninyo yung teksto na inyong nakikita. Sino, kung ano, kung saan, kung kailan, bakit, at paano. Isulat ko nga para hindi nyo makalimutan. Teka lang. Sino, ano, saan, kailan, bakit,
paano. Ayan ang mga salitang bumubuo para sa pangsuportang detalye o ang pangsuportang kaisipan. Ngayon, ang nais kong ipagawa sa inyo bilang sa inyong parang gawain sa ating asignatura ay gusto ko sanang gumawa kayo ng parang diagram o ilagay ninyo kung anong paksa o pamagat neto, ang pangunahing kaisipan neto, tsaka ang pangsuportang detalye neto. That consists of sino, ano, saan, kailan, bakit, paano, at paano. So, I will be giving you is 30 minutes, okay, sa inyo. 30 minuto. Okay na po ba sa inyo yon? Pag may problema sa pagbabasa nito, kung hindi nyo makita masyado, pakisabi lang sa akin. Hane. Okay, I will be giving you time to answer this. Basta yung pangsuportang teksto o pangsuportang ideya ay dapat binubuo ng sino, ano, saan, kailan, bakit, at paano. Pakibasa na lamang na maigi yung talumpati ni Grace Poe. Maraming salamat. Aking hinihikayat sa ating asignatura sa Pilipino ay sana makilahok kayo ng maigi at tayo ay sumagot ng maayos at may karangyaan. Ngayon, maaari kong tanungin, sino sa inyo ang pwede magbahagi ng kanilang sagot sa buong klase? Ulitin ko, class, sino ang pwede magbahagi ng inyong sagot o maaring magbahagi ng sagot sa klase? Huwag po sana kayo mahihiya, lalo na't ito ay ito rin ang isa sa mga aktibidad na maaring makatulong sa inyo, lalo na't sa college ay mas maraming ganito na maaari ninyong mapatunguhan sa kolehiyo. May mga profesor na maaaring magbigay ng maraming recitation points o recitation talaga sa inyo. Kaya hanggat maaari, kahit papaano, kahit di kayo magkakilala, ay nais ko sanang ipahatid sa inyo ang aking taus-pusong mensahe na sana kayo ay magiging aktibo sa ating talakayan, sa ating mga talakayan. Maliwanag po ba? Pati isa lang ang sumagot. Ang aking hinihingi lamang sa inyo ay ang inyong aktibong partisipasyon sa ating klase o sa ating asignatura sa Pilipino. Tsaka sa aking iba pang mga asignaturang ituturo sa inyo maliban lamang sa Filipino. Angela. Ay, naririnig po ba? Yes. Magandang hapon po. Babasahin ko na lang po yung ginawa ko po. Pamagat, transcript ng talumpati ni Grace po nang magdeklarang tatakbo sa pagkapangulo. Tungkol saan? Tungkol sa kanyang deklarasyon na tatakbo ang senator sa pagkapangulo sa Pilipinas. Ang pangunahing kaisipan, base sa aking nabasa, ang kanyang pangako ay magsilbi sa bayan at ipaglaban ang karapatan at kapakanan ng mga Pilipino. Ito na po ang pangunahing kaisipan, yung mga detalye po. Sino? Grace po, isang senador na Pilipinas. Binase ko po siya kung sino po yung
nagbabahagi ng kanyang plataforma or talumpati po. Sa ano naman po ang kanyang deklarasyon ng pagtakbo sa pagkapangulo? Saan? Ang deklarasyon ay naganap sa isang pampublikong pagtitipon. May lalarawan ko kung saan naganap ang talumpati. Kaya ayun po ang aking naging sagot. Sa kailan po? Base sa sinasabi niyo po kanina, sa kanyang talumpati, ipinahayag niya na naging inspirasyon sa kanya ang kanyang ama na siyang naging dahilan ng kanyang pagtakbo sa pagkapangulo at doon niya naisipan na ipagpatuloy ang kanyang pagtakbo sa larangan ng politika. Sa bakit naman po, upang iparating ang kanyang intensyon at plataforma bilang isang kandidato sa pagkapangulo at upang makakuha ng suporta mula sa mga mamamayan. Sa tanong na paano, ipinahayag ni Grace po ang kanyang intensyon na tumakbo bilang pangulo sa pamamagitan ng isang talumpati. Sa kanyang talumpati, binagyang diin niya ang kanyang mga plataforma at ang kanyang pananaw para mas maunlad at makatarungang lipunan. Ibinahagi niya na nais niyang paglingkuran ang bayan. Ayun lamang po. Okay, mahusay, Binibini. Sana maaari po ba nating bigyan ng isang palakpak si Binibini? Maraming salamat. Sino pang maaaring makapagbigay ng inyong sagot or makapagbahagi ng mga sagot, ng inyong mga sagot? Aisha. Hello, naririnig ako. Yes. Doon sa unang tanong sa sino, ang tinutukoy dito ay si Grace po, dating senador. Siya din yung pangunahing tauhan dito sa konteksto na ating binabasa. Tapos doon naman sa inilalahad sa konteksto na ito ang kanyang pagdeklara na siya ay tatakbo bilang isang pangulo ng bansang Pilipinas. Saan naman, tatakbo siya bilang pangulo ng bansang Pilipinas. Tapos sa bakit, nais niyang tumakbo para mapaunlad pa ang ating bansa. Nabanggit niya din na gusto niyang walang may iwan sa Pilipinas at walang may iwan na lugar sa pag-angat at pag-unlad. Tapos doon naman sa paano, naging inspirasyon niya ang katapatan, tapang at kabaitan ng kanyang ama sa pagtakbo bilang isang presidente. Tapos nabanggit niya rin na ang mga ngako niya, yung sinabi niyang, ano bang Tagalog nun? Sinabi niyang pangungusap na ang mga ngako niya ay nagsisinungaling na, kung saan nangangahulugan na ang dating mga nangako, ngayon nagsisinungaling na at gusto niyang mabago iyon, minimithi niya na mabago iyon at magtulungan ng bawat isa sa pag-unlad at pag-angat ng ating bansa. Yun lang. Salamat. Okay, maraming salamat. Aisha, pakibigay nga si Aisha ng isang patimpalak o Ayun. So maraming salamat sa mga nagbahagi ng kanilang mga kasagutan sa araw na ito. At bilang ating pagtatapos ay nais ko lamang i-send sa ating chat box ang ating link na kung saan ilalagay nyo dito ang inyong email, tapos dito nyo ilalagay dito nyo isusumite ang inyong hard copy o ang inyong picture ng inyong aktibidad na inyong ginawa sa papel, sa Google Docs o sa Word man yan, basta dito nyo po isusumite. Hanggang sa araw na ito, ako po ay tatanggap ng inyong aktibidad. Dahil dyan, tayo ay nagtatapos sa ating asignatura ngayong araw sa Filipino.